enough is enough. We need accountability. And who are we pinpointing this accountability? Is it the House Speaker? Is it the former House Speaker Romualdez? Is it Zaldico? Is it Senate President Chis Escudero? Is it the President? Mas maging vigilant po tayo ngayon. Higit po sa lahat, yung panawagan po natin, mas maging critical po tayo dahil lalo na po ngayon, lalo kung mapapansin ho ninyo at namomonitor ho ninyo, labanan ho ng mga naratibo. At itong mga naratibo na ito ay magkakaroon ho ng impact sa atin kasi isinishape niya ho yung public perception. Ngayon po yung panawagan natin mas maging critical at sana ho wala hong personalidad, walang kulay. Isulong ho natin ito at ipahayag ho natin yung nararamdaman ho natin para sa bawat isa at para po sana sa ating bansa. Nakita naman natin, even the President itself, nakapaglabas ng 15 kontratista na may kaugnayan dito sa mga ghost projects na ito. At marami na rin napatunayan na meron nangyaring ghost projects at may nailink na rin. Pero hanggang sa ngayon, wala pa tayong nakikitang resulta sa patuloy na issue. Kung babalikan natin, yung ilan silang nangyari na hindi kaalyado ng administrasyon, gaya na lang ng former president, mabilis pa sa alas 4 ang pagpapadala sa kanya. At yung ilan pa, like kaya naman pala kay Alice Guo, na mabilis na nakuha kahit sa ibang bansa. At Arnie Teves, may nakikita tayong mga pattern na kung saan ang ilan sa hindi kaalyado ng pamahalaan ay talaga namang mabilis makapag-response ang ating government. Pero ngayon, nakita natin na iilan din na may kinalaman mismo, may kaugnayan sa nangyayaring issue dito sa ghost projects na ito, ay parang marami ang nagtataka sa ating mga kababayan at bakit walang nangyayari. Patuloy lang ang mga issue na kung saan marami nagsasabi na ito daw ay staged. Prof, ano po masabi niyo dito? Opo. Kaya ito po yung nakikita natin yung selective justice at saka kaya hindi na tayo magtataka na talagang pasadsad at talagang pababa ng pababa ang trust rating ng ating Pangulo. Gawin niya lahat, maaaring taktika, itong pag-open ng i-live stream yung Bicameral Conference Committee, buksan niya yung kanyang salin. Pero ito yung nakakadagdag ng frustration ng taong bayan, yung selective justice. Kasi kitang-kita, yun nga, yung katulad po ng inyong pahayag, yung pattern na bakit pag hindi ka aliado, mabili, ganito yung usapin, pero kapag ka kaalyado, tila baga parang ano yung inaantay natin na bakit ang tagal ng proseso. Kaya nga po may kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At ayaw naman nating isipin na nagdadahilan sila. Pero ano pa ba naman ang hindi pwedeng gawing mabigat na dahilan dito? Ito ay concern ng taong bayan at concern ng ating bansa sa bilyon o trilyong pondo ang nawala na pinaghihirapan ng atin pong mga kababayan dito. And the public deserves to know, the public needs accountability. At nasaan itong accountability na ito? At yun nga po, nagiging selective yung justice. Opo. Prof, ang ibang mga bansa, mga kapitbahay po natin, kamakailan lang, itong sa Peru, yung kanilang presidente, bago lang in-impeach dahil pa rin po sa korupsyon. Dito sa Madagascar, yung kanilang presidente ay tumakas, umalis mula sa kanilang bansa patungong France dahil nga po sa tangkang kudita. Dahil protesta pa rin, nagprotesta mga kabataan ang nangunguna doon dahil hindi nga nasisihan sa pamumuno ng kanilang Pangulo. Dito sa ating bansa, paano mo ihahambing? Wala pa rin ba tayo doon sa tipping point na masasabi nating tulad ng mga ginagawa ng ibang bansa, mga kapitbahay natin sa paglaban sa korupsyon? Ito po marahil yung pinakamalaking hamon po sa taong bayan. Ako po, sa akin pong pagtingin, beyond po sa kulay, either, yun nga po, usapin kung anong kulay, sinong personalidad. Ito dapat mas maging vigilant po tayo at mas maipahayag po natin. Marami naman hong pamamaraan ng pagpapahayag ng atin pong saloobin na nasa mapayapang pamamaraan. Kasi ito ho yung malaking karakteristik ng isang demokratikong bansa. Pero yun nga ho yung isang concern natin dito. Ito ho yung pinakamalaking limitasyon at produkto ng sistemang pampolitikal na meron ho tayo, which is the presidential system of government. Ang kalawang punto po,
yun din ho yung panawagan natin. Maaaring siguro po nagiging avenue na lang yung kanya-kanya nating social media account at various social media platforms na ipahayag yung atin pong nararamdaman o saloobin sa gobyerno. Pero ang tanong, sapat po ba ito yung pagpapahayag sa digital space ng atin pong demokrasya? O ang demokrasya po ba ay dapat nakatulad na halintulad po dun sa ibang mga bansang nakita natin na kung saan pumupunta sa kalye at talagang very aggressive sila in showing their discontent on the part of the government. Pero katulad na naman ho niyan, ayan na naman, magpupunta na naman tayo sa kalye, which is nangyari 2 beses na ho natin itong naranasan sa ating kasaysayan. Kung ano man, ito ho yung tanong, na pagod na po ba? Kulang po ba? Kasi kontento na lang po ba ang mamamayang Pilipino sa digital space? Meron pa ho bang natitira sa atin sa bawat isa na talagang magrarally or magpropel para yung emosyon at silakbo ng damdamin talagang sasabihin natin sa ating sarili na enough is enough, we need accountability. And who are we pinpointing this accountability? Is it the House Speaker? Is it the former House Speaker Romualdez? Is it Zaldico? Is it Senate President Chis Escudero? Is it the President? Ito ho ang pinakamalaking hamon po sa atin na mas maging mapanuri at hindi lang ho sana matapos at malimitahan sa digital space yung pagpapahayag po natin. Pero yung totoong expression na maipahayag po natin, ito sa payapa at maayos po na pamamaraan po.